Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair na bumabati sa inyo ng isang manigong bagong taon. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ng maglolong sina Eloy at Lolo Iko. Si Lolo Iko ang nag-aruga kay Eloy buwat ng maaksidente ang mga magulang nito at namayapa. Isang mabait at batang puno ng pangarap si Eloy, pero pakiramdam niya ay parang laging may kulang. Naghahanap siya ng ibang mapagkakaabalahan dahil naiinip siya sa kanilang lugar na wala man lang siyang nakakalaro na katulad niyang bata. Ngunit isang araw, may bata siyang makikilala na kanyang magiging kaibigan at kalaunan ay babago sa pananaw niya sa kanyang buhay. Sino ang batang ito? At ano ang magiging papel nito sa ating kwento? Samahan po natin ang pakikipagsapalaran ng dalawang batang magkaibigan na haharapin ang lahat ng elemento at mga aswang na nais magasik ng lagim sa kanilang baryo at para makuha na rin ang hustisya na matagal nang hinahanap ng misteryosong bata. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag naman po natin kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa isang liblib na baryo na matatagpuan sa lupain ng Mindanao ay nakatira ang maglolong sina Ikong at Eloy. Si Lolo Ikong ay isang mahusay na albularyo na tumanda na sa kanyang tungkulin. Simula noong kabataan nito ay mulat na siya sa mga hindi pangkaraniwang bagay gaya ng mga multo, engkanto, lamang lupa, aswang at iba pa. Lumalaban ito sa mga masasamang nilalang at magaling din itong manggagamot ng kanilang lugar. Si Lolo Ikong ay kilala din sa kanilang baryo bilang isang napakabait at mapagbigay na matanda. Sa kabila ng kanyang katandaan, hindi nagbabago ang kanyang malasakit sa kapwa. Bukod sa kanyang kabaitan, si Lolo Ikong ay maunawain din. Kahit nagkakamali ang mga tao o bata sa kanya, imbis na pagalitan, tinuturuan niya ang mga ito ng tamang asal at binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Samantala, si Eloy naman ay edad 15 anyos. Ulila na siya dahil sabay na naaksidente ang kanyang mga magulang noong siya ay sanggol pa lamang. Naiwan ito sa pangangalaga ng kanyang Lolo Ikong. Eloy, papihira kang bata ka. Namumuro ka na sa akin ha. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mong pagtakas-takas sa gabi? Po, hindi naman po Nako, huwag mo nang subukan magsinungaling pa sa akin. Papunta ka pa lamang nakailang babalik-balik na ako. Pero Lo, wala naman po akong ginagawang masama Basta, kung maaari huwag ka nang umalis na walang paalam. Delikado ang ginagawa mong yan. Hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo sa dilim. Kaligtasan mo lamang ang iniisip ko, iho. Kaya huwag nang matigas ang iyong ulo. Wala naman po nangyayari sa akin, Lolo Saka paminsan-minsan lang naman po ako. Nagpapahangin lang naman po ako sa labas. Makinig ka na lamang sa akin, Eloy. Yung ginamot ko sa kabilang baryo kagabi, biktima ng aswang. May aswang na gumagala. Abay, maniwala ka sa akin. Napatotohanan ko yun dahil sa uri ng sugat na ginamot ko. Hindi yun pangkaraniwang sugat lamang. Mga sugat yun mula sa hiwa ng kuko at pangil ng aswang. Aswang? May aswang po sa kabilang baryo? Pero Lolo, hindi naman po ako naniniwala sa mga ganun Kasi wala pa po ako nakikitang may tunay na aswang. Totoo po ba sila? Parang hindi naman po. Sa tingin ko, mabangis na hayop lang po ang umatake ron sa ginamot nyo, Lolo. Aswang man o hayop, delikado pa rin ang gumala sa masusukal na gubat. Kilalang kilala kita, Eloy. Madalas kang nawawala at doon nagpupunta. Naghihigpit lang ako sa'yo dahil na rin sa mga nangyayari. Lolo, pumupunta lang naman po ako doon paminsan-minsan para manguha po ng mga kahoy
Minsan po, nanguhuli rin po ako ng mga ibon gamit po ang tirador ko. Di ba nga, nito nakaraang araw masarap po ang ulam natin? Dahil po yun sa gala na ginawa ko. Ay nako! Yan ka na naman sa pagdadahilan-dahilan mo Tumanda na ako sa lugar na ito, Apo. Alam ko na kung may panganib o wala. Kung may kalaban o wala. Mas mabuting sundin mo na lamang ako kaysa magaya ka ron sa sinabi kong nabiktima sa kabilang barangay. Opo, ano pa nga bang magagawa ko? Kapag sinabi niyo namang dito lang ako sa bahay natin, hindi na ako nakakaalis o nakakalabas. Wala naman po akong pagpipilian Tumalikod na ang binatilyong si Eloy sa kanyang lolo. Kinuha niya ang kanyang tirador at kunwaring abala sa pag-aayos nito. Medyo nagtatampo kasi siya dahil naghihigpit na naman ang kanyang lolo kahit wala naman siyang ginagawang mali. Aminado siyang pasaway minsan pero kahit kailan, hindi siya lumalabag sa utos ng matanda. Ilang segundong katahimikan, nagpasya si Lolo Ikong na lapitan ang apo upang ipaliwanag pa rito ang ibang mga bagay. Apo, makinig kang mabuti kay Lolo ha. Hindi ko to ginagawa dahil sa gusto ko lang o walang dahilan. Ikaw na lang ang natitirang pamilya na meron ako, Apo. Simula nang mawala ang nanay at tatay mo, nangako ko sa kanila na aalagaan kita hanggang sa huling hininga ko. Abay, hindi may pagkakaila, Apo. Matanda na ako at ayokong mauna ka pang mapahamak kaysa sa akin. Ayokong diretsong sabihin, pero alam kong nauunawaan mo ang ibig kong sabihin. Naiintindihan ko naman po, Lolo. Minsan po nalulungkot lang din ako kasi tuwing pagbabawalan mo akong lumabas o gumala, parang ang dilim po ng mundo ko. Ang liit-liit ng kinalalagyan ko. Kapag nandito lang kasi ako sa loob, wala po akong kalaro. Wala po akong makausap. Hindi katulad po pag nasa labas ako ng bahay. Marami po akong nakikitang mga halaman, hayop, at kung ano-ano pa. Hindi naman kita sobrang pinagbabawalan, Apo. Nagkataon lang na mas mahigpit ako ngayon dahil na rin sa nasabi ko sa iyo kanina. Huwag ka nang malungkot, Apo. Hindi ako sanay na makita kang ganyan Gusto mo ba? Ay kwentuhan na lamang kita. Teka, Lo. Tungkol na naman po ba yan sa pag-iibigan yung dalawa ni Lola? Naku, Lo. Hindi lang yata 10 beses mo nang naikwento yan sa akin Iba naman po. Bakit kaya hindi naman tungkol sa pagkamatay ni nanay at tatay? Hindi niyo ba po kasi nasasabi sa akin yun, Lolo? Ilang beses ko na rin po naitanong, pero ayaw niyo naman po sagutin. Basta paulit-ulit yun na lang po sinasabi na aksidente. Pero, paano pong na-aksidente? Yun ay dahil ayoko nang maalala ang masakit na alaalang yun, Apo. Hayaan mo. Kapag handa na ako, ikikwento ko rin sa iyo lahat. Kapag nasa tamang edad ka na. Tamang edad? Ilan po ba? 20? 21? 23? Lolo, 60 anyos na po kayo. Kapag naghintay pa po ako ng maraming taon, baka mahirapan na po kayo magkwento nun. Baka hindi ko na po kayo maintindihan dahil baka bulol na po kayo at mahina na po ang boses nyo. Aba, iniisip mo bang mahina ang lolo mo? Kahit umabot pa ako ng 100 taon, hindi ako mawawalan ng boses at lakas dahil sa tungkulin ko bilang isang albularyo. Sa bagay, sobrang layo nga po ng kilos at pananalita nyo sa mga matatandang kababaryo natin Yung iba po sa kanila, may tungkod na. Yung iba naman, mahina na po ang pangangatawan at paglalakad. Grabe, ibang-iba ka, Lolo Ikong. Sakalam ka. Abay, ganun talaga kapag hinubog ng panahon at karanasan. Kapag dumating ang panahon, kung sakasakali na maging albularyo ka, ay mauunawaan mo ang ibig kong sabihin. Naku, Lolo, pero ayaw ko pong maging isang albularyo Talaga bang ayaw mo? Sa bagay, hindi naman talaga kita pipilitin dahil ang tungkuling ito ay nakatadhana sa mga taong nararapat. Matanong ko lamang, Apo, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Pangarap ko po? Gusto ko pong maging pulis, Lolo. Gusto kong tumulong sa mga nangangailangan. Gusto ko pong hulihin ng mga masasamang tao na pakalat-kalat sa baryo natin o kahit pa sa buong mundo. Aba,
Bakit naman pagiging pulis? Bakit mo naisip na yun na maaabot mo balang araw? Idol ko po kasi kay Lolo eh. Sa tuwing nakikita ko po nakakatulong kayo sa ibang tao, mas naiisip ko po na balang araw, gusto ko po maging katulad nyo. Yung layunin nyo, hindi po pagiging albularyo kundi yung pagtulong po sa kapwa. Salamat naman kung ganun mo ako nakikita po. Alam mo, naaalala ko tuloy yung batang antingero na matagal ko nang hinahanap. Batang antingero? Yan po ba yung drawing na lagi niyong tinitignan dun sa luma pong kwaderno? Oo, nga po. Aba teka, paano mo nalaman yun na madalas kong tinitignan yun? Minsan po kasi nagtataka ako eh. Matagal po kayo nananatili sa silid nyo. Nung minsan lumabas po kayo, sinilip ko po yung bagay na tinitignan nyo. Matanong ko lang po, sino po ba yon? Apo niyo rin po ba yon kagaya ko? Hindi. Ang nawawalang batang antingero ay apo ng namayapa kong kaibigan na isa ring mahusay na antingero. Hindi mo yun kilala. Sa kabilang baryo siya nakatira. Ang apo niya ay halos kaedad mo lang apo. At tulad mo, ulila na din sa kanyang ama at ina. Pati na rin sa lolo. Nang namatay ang kaibigan ko, kasunod nun ay naglaho na ang apo niya. Hindi na nila nahanap. Hala, kawawa naman po. Saan po kaya siya nagpunta, Lolo? Saka bakit po siya nawala? Hindi ko rin alam. Wala akong ideya po. Sana nga hindi siya mapahamak at nasa maayos siyang kalagayan. Nakakalungkot naman po. Maski pala ganun din ang nangyari sa akin. Yung namatay si nanay at tatay, maswerte pa rin po ako kasi magkasama po tayo. Inalagaan niyo po ako at pinapalaki ng maayos. Abay, nadali mo. Isa lang naman talaga ang pinag-aalala ko sa iyo Yang pagiging gala mo sa gabi. Ay nako, Iho. Sana ay baguhin mo na yan. Natatakot ako na baka isang araw, magising na lang ako na wala ka na dito sa bahay at hindi na rin makauwi. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Nag-iingat naman po ako eh. Pero Lolo, yung bata, bakit niyo po tinatawag na antingero? Ano po ba ang ibig sabihin nun? Ang pagiging antingero ay ang pangungulekta o di kaya naman pagkakaroon ng malalakas na sandata laban sa mga masasamang nilalang o elemento. Ito yung tinatawag na agimat, mutya, anting-anting, mga antigong bagay at maaaring iba pa. Ang batang yon ay maaaring tinuruan ng aking kaibigan. Ayon na rin sa kwento-kwento niya nung nabubuhay pa siya. Nakitaan niya kasi ang batang yun ng potensyal. Kaya naman maaga pa lang ay isinalin niya na ang kaalaman na meron siya. Yun din sana ang gusto kong gawin sa iyo, ang aso lamang Mukhang hindi ka karapat-dapat na maging isang albularyo. Parang ang bigat naman po ng responsibilidad na ibinigay sa kanya, Lolo. Kasi nakikita ko nga po sa inyo, kayo matanda na po kayo pero nahihirapan pa rin po kayo na maging isang albularyo. Pero paano pa po sa batang katulad niya na ang sabi niyo ay nawala noon pang 10 taong gulang siya? Hindi ko lang maisip kung gaano siya nahirapan sa mga aral at bagay na daladala niya. Totoo yan, Apo. Ang bigat ng dala niya. Pero ganun talaga ang tadhana ng isang antingero. Hindi yan basta namimili ng edad. Tadhana ang nagtatakda kung sino magiging antingero o isang albularyo. Madali lang po bang maging antingero, Lolo? Di ba parang ang astig nun? May mga suot kang agima tapos nakikipaglaban kang parang isang superhero. Alam mo, Lolo, gusto ko po ng kapangyarihan. Yung magiging invisible po ako. Ganun ba? Opo, Lolo. Alam mo, kapag dumating ang araw ng pagtatakda, kung sakali mang maging albularyo ka nga rin katulad ko, dapat matuto kang tanggapin ang responsibilidad na ibinigay sa'yo. Naku po. Ayoko po, Lolo. Masyado po mabigat yon. Parang ako tuloy ang nahihirapan dun sa nawawalang batang antingero eh. Wala na nga siyang magulang, tapos ang dami pa niyang tungkulin. Hindi ba pwedeng maging normal na bata muna siya? Alam mo, po, kahit ang mga batang may kakaibang kakayahan ay may karapatang maging bata. Pero sa mundo natin ngayon,
Hindi lahat ng nilalang ay mabuti, kaya dapat laging handa. Ang mahalaga, hindi niya nakakalimutan kung sino siya at kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito. Isa pa, naniniwala ko na may mga taong gabay niya sa paglalakbay. Pero, nasan po kaya siya ngayon? May sumusuporta kaya sa mga ginagawa niya? May naniniwala po kaya sa kanya? Kinaya ba talaga niya ang responsibilidad ng pagiging isang antingero? Napansin ni Eloy na tumahimik ang kanyang lolo at bahagyang nalungkot ang mukha nito. Oh, Lo, bakit po kayo biglang nalungkot? Nalulungkot ako kasi tama ka. Bigla akong kinabahan. Kasi paano kung... Alam mo kasi, Apo, ang mga antingero, mas lapitin sila ng mga masasamang nilalang gaya ng engkanto, aswang at iba pa. Pinipilit agawin ng mga ito ang mga mutya na kanilang tangat. At hindi sila titigil hanggat hindi napapabagsak ang taong nagmamay-ari nito. Hala, hindi po kaya siya nawala ay dahil may masamang nangyari na po sa kanya? Yan ang isa sa kinatatakutan ko, Apo. Sana'y wag naman. Sana'y makita ko pa rin siya dahil ipinangako ko sa puntod ng kaibigan kong hahanapin ko ang kanyang apo. Ipinagpatuloy ng matanda ang pagsasalaysay tungkol sa nawawalang batang antingero. Sa paglipas ng oras ay mas lalong naging interesado si Eloy na alamin pa ang buhay ng batang tinutukoy ng kanyang lolo Iko. Kaya naman, nang sumapit ang dapit hapon, nagpasya siyang pumasok sa silid ng kanyang lolo dahil saglit yung lumabas upang kumuha ng kanilang makakain. Nang madampot niya ang lumang kwaderno, napakunot siya ng kanyang noo nang tila may mahinang boltahe ng kuryente ang dumaloy mula sa bagay na yon patungo sa kanyang palad. Hindi niya na lamang ito pinansin at sinimulang buklatin ang naturang kwaderno. Maganda pala ang sulat ni Lolo Iko nga. Maganda rin ang nilalaman ng kwaderno niya. Tungkol pala to sa mga uri ng agimat at mutya. Nakasulat din dito ang mga orasyon. Siguro, ito yung inuusal niya sa tuwing nanggagamot siya. Teka, nasan ba yung drawing ng batang antingero? Nagpatuloy si Eloy sa pagbuklat at ilang sandali pa, muli niyang nakita ang imahe na binuo sa pamamagitan ng pagguhit gamit ang lapis. Medyo malabo ang larawan pero sa kabuuan, wangis ito ng isang batang lalaki. Totoo kaya yung kwento ng lolo tungkol sa'yo? Pero hindi naman marunong magsinungaling si Lolo Ikong eh. Alam mo, naaawa ako sa'yo. Ang bata mo tapos nawawala ka na. Nasaan ka na kaya ngayon? May pamilya ka kaya nakasama? Sana balang araw, magkita tayo. Habang tinitignan niya yon, ay may bigla siyang narinig na nagbukas ng kanilang pinto. Nagmadali niyang ibinalik sa dating ayos ang kwaderno at lumabas sa silid ng kanyang lolo. Nagtuloy naman sa kusina ang matanda, kaya hindi nito napansin si Eloy. Sinundan siya ng binatilyo doon at nagkunwaring tutulong na mag-aayos sa mga pinamili ng kanyang lolo Iko. Oh, ba't ganyan ang itsura mo? Parang nakakita ka ng multo ah. Abe, namumutla ka. Hindi po ah. Hindi naman po ako namumutla eh. Baka pumuti lang po ako, Lo. Loko-loko. Maski sa panaginip hindi ka napuputi. Tumigil ka nga dyan. Teka, siguro galing ka na naman sa silid ko, no? Ano na naman ang pinakailaman mo doon, ha? Anong kasalanan mo? Umamin ka. Hehe, pambihira naman kayo, Lolo. Kasalanan kagad ang pumasok sa isip nyo. Biro lang. O ito, may dala akong ulam at kakanin. Bigay ito ng kapitbahay natin si Aling Minerva. Naparami daw kasi ang naluto niya kaya ibinigay na sa atin ng sobra. Wow! Mukhang masarap yan, Lolo ah! Agad na pinagsaluhan nilang maglolo ang masarap nilang merienda. Pagsapit ng gabi, hindi dinalaw ng antok si Eloy. Patuloy pa rin kasi siyang hindi pinatatahimik ng kwento tungkol sa nawawalang batang antingero. Marami siyang tanong na gustong masagot. Pero kahit na anong gawin niyang pag-iisip, walang pumapasok na ideya sa utak niya. Kaya naman, nagpasya na lamang siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Binuksan niya ang bintana ng sariling silid at naupo sa isang silya
Tumanaw siya sa labas ng bintana at nagmuni-muni. Maliwanag ang paligid ng mga sandaling yun dahil na rin sa bilog ang buwan. Ang lungkot-lungkot naman dito. Ako lang ba ang bata sa baryo namin? Wala akong makausap na kasing edad ko. Wala akong makalaro. Sana may lumipat na bagong pamilya dito malapit sa bahay na may kasamang bata. Para naman may makausap at makalaro na ako. Aba, teka, ano yun? Natigil sa pagsasalita si Eloy nang makarinig siya ng tunog mula sa isang uri ng ibon. Parang pamilyar sa kanya ang bagay na yon. Hindi niya lang maalala kung paano o saan niya narinig. Sunod-sunod ang ginawang tunog o huni ng ibon na yon. Minsan humihina, minsan naman ay lumalakas. Inilibot ni Eloy ang kanyang paningin mula sa malaking puno ng mangga. Napagmasdan niya ang isang kulay itim na ibon. Pulang-pula ang mga mata ng ibon na yon. Ang nagpakaba sa bata ay diretsyong nakatingin sa bahay nila, ang naturang ibon. Teka, naalala ko na. Ganyan-ganyan ang itsura ng ibon na alaga ng aswang. Ayon sa kwento ni Lolo. Naku, akala mo takot ako sa'yo. Humanda ka sa aking ibon ka. Lilitsunin kita. Marahang kinuha ni Eloy ang tirador na nakatago sa ilalim ng papat na hinihigan niya. Nang mahawakan yon, sunod siyang kumuha ng isang piraso ng bato na magsisilbing bala ng kanyang tirador. Iniangat niya ito at itinutok sa ibon. Dahan-dahan niyang hinila at nang may sapat ng puwersa, pinakawalan niya ang balang bato. Sapol! Grabe! Ang galing mo talaga, Eloy! Wala kang kakumpas-kupas! Hindi maipinta ang galak sa mukha ng bata dahil tinamaan niya ang naturang ibon. Bumagsak ito sa lupa at kasabay nun, nawala na rin ang ingay na nagmumula rito. Para makasiguro siya, nagpasya si Eloy ng sandaling yun na lumabas ng kanilang bahay upang tingnan ito. Nang makarating malapit sa puno, napakunot siya ng noo dahil wala na roon ang katawan ng ibon. Hala, saan napunta yun? Dito lang yun bumagsak ah. Di ako pwede magkamali. Tinamaan ko yun at dito bumagsak. Nakapagtataka naman. Bakit biglang nawala? Hinanap pa yun ni Eloy, ngunit lumipas na lang ang halos 5 minuto ay hindi niya pa rin ito natagpuan. Napakamot na lamang siya ng ulo bago magpasyang bumalik sa kanilang bahay. Sandaling inilibot ng bata ang kanyang paningin dahil biglang nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Pakiramdam niya kasi ay may mga matang nakatingin sa kanya. Hindi nga siya nagkamali dahil nang mabaling ang tingin niya sa malaking puno ng akasya, sa likod nun ay may tila nagtatagong nilanak. May kadiliman man ay kitang-kita niya ang pares ng pulang mata na nakatitig sa kanya. Dahil doon, nakaramdam siya ng takot, kaya naman kumaripas siya ng takbo pabalik sa loob ng kanilang bahay. Nang makabalik sa loob ng silid, agad niyang isinara ang nakabukas na bintana. Sandali pa siyang napasandal sa pader ng kwarto at napahawak sa dibdib dahil sa labis na pagtipok ng kanyang puso na parang mga kabayong nagkakarirahan. Teka, aswang ba yung nakita ko? Baka nga alaga niya yung ibon na napatay ko. Naku, kawawa naman. Nasapul ko yung alaga niya. Sorry kang aswang ka. Sana huwag kang magalit ha. Sana maintindihan mo kung bakit ko ginawa yun. Kung sino ka man. Pagsabi niya nun, ay muli na siyang umakyat sa kanyang kama at nagdesisyon na ipagpatuloy ang kanyang pagtulog. Ayaw niya nang paulit-ulit na isipin ang mga nangyari. Makalipas lang ang ilang minuto, unti-unti na siyang nilamon ng mahimbing na tulog. Kinabukasan, nagising si Eloy sa ingay ng kanyang lolo. Pabalik-balik kasing naglalakad ang mga yabag at malalakas. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kanyang kwarto. Nakita niya ang kanyang lolo na nag-aayos ng kanyang bag. Nakapantalon ito at nakasuot ng lumang jacket. Tila naghahanda sa isang mahalagang lakad. Olo, saan po kayo pupunta? May nagpatawag sa akin sa katabi nating baryo. Naalala mo yung nakwento ko kahapon tungkol sa ginamot ko dahil inatake daw ng aswang. Nasundan pa ang pangyayaring yon
may inatake na naman ng aswang at nasugatan. Lo, bakit kailangan pa nila kayong ipatawag? Wala po bang ibang albularyo sa lugar nila? Mamaya, baka mapalo po kayo ron eh. Wala namang magaganap na paglaban sa mga aswang, Apo. Pupunta ako ron upang tulungan sila. Imbestigahan ang usisain ng mga nangyari. Aalamin lang namin kung sino ba ang mga aswang na nanggugulo ron. Kaya huwag ka mag-alala. Malakas yata itong lolo mo. Kayang-kaya ko pa to. Kalabaw lang ang tumatanda. Tandaan mo yan. Alam ko naman po yun, Lolo. Natatakot lang po ako para sa kaligtasan nyo. Marami na po kayo na gamot at tutulungan. Pero ang isang aswang, parang nakakatakot po silang kalaban. Sanay na rin naman ako, Apo. Kung gusto mo, sumama ka sa akin para hindi ka na rin mag-alala pa. Para masaksihan mo rin kung paano ako maghanap ng aswang. Naku, ayoko po. Nakakatakot naman po yun, Lolo. Dito na lang po ako sa bahay natin. Tatapusin ko na lang po yung bagong tirador na ginagawa ko. O sige, kung ayaw mo sumama ay ayos lang naman. Basta bilin ko ha. Walang gagala kung saan-saan. Kung lalabas ka man ng bahay, diyan ka lang sa tabi, malapit sa mga kababaryo natin. Hindi kita mababantayan kaya sana pakaingatan mo ang sarili mo, Apo. Patango na lang ang naging tugon ni Eloy dahil ayaw niyang mangako sa lolo ikong niya. May iba siyang naiisip gawin at hinihintay lamang na makaalis ang matanda. Nang tuluyan ngang mawala ang matanda sa paningin niya, ay kinuha niya ang kanyang sling bag na gawa sa tela at baging. Inilagay niya roon ang bagong gawang tirador kasama ang piraso ng tinapay at inuming tubig. Pasensya na, Lolo. Hindi ko kaya magkulong sa bahay natin. Gagala muna ako at malay mo, makasungkit ako ng pangkulam natin mamaya. Paglabas ng kanilang bahay, una niyang binalikan ang puno ng mangga kung saan niya napatay ang maingay at nagmamasid na ibon. Gaya kagabi, hindi niya yun nakita roon. Sunod siyang pumunta sa likod ng malaking puno ng akasya. Sinuri niya ang paligid at hindi siya nagkamali. May nagtago ngang tao roon, gaya ng nakita niya kagabi. Kaya yun nalaman ni Eloy dahil rin sa husay niyang magsuri sa kapaligiran. Kumbaga, may kakayahan siyang matuntun ang mga bagay-bagay na napapadaan sa isang lugar at nag-iiwan yun ng mga bakas. Yun ang ginawa niya ng mga sandaling yun. Sinundan niya ang bakas kung saan nagtungo ang taong nakita niya. Yun nga lang, pagdating malapit sa malaking sapa ay nawala na ang mga bakas. Ano yun? Lumangoy siya sa sapa? O kaya naman tumawid? Sayang, gusto ko pa namang malaman kung sino siya. Malakas ang kutob kong aswang siya. Sunod na nagtungo si Eloy sa masukal na gubat ng kanilang baryo. Marahan siyang naglakad at nagmasid upang maghanap ng ibon na pwede niyang tiradirin. Hindi naman lahat ng ibon ay pinapatay niya dahil alam niya naman kung alin doon ang makakain at alin ang hindi. Ilang sandali pa, napangiti siya nang mapagmasdan ng isang malaking uri ng ibon na nakadapo sa puno ng nyog. Ayos! Kung siniswerte ka nga naman! Inihanda ni Eloy ang kanyang tirador at piraso ng bato. Dahan-dahan niyang hinila ang goma at itinutok ang armas sa malaking ibon. Ipinikit niya ang isang mata upang mapuntirya ito ng mabuti. May padila-dila pa siyang ginawa dahil nasasabik sa masarap na ulam na maiuuwi niya. Ilang segundo pa nang bitiwan niya ang dulo ng gomang may bato, natamaan niya ang malaking ibon. Halos magtatatalon si Eloy sa sobrang tuwa. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at mabilis na pinuntahan ang binagsakan ng ibon. Wala na itong buhay dahil direkta yung tinamaan sa ulo. Pasensya na, ibon ha. Kailangan ko lang talaga ng masarap na ulam eh. Pwede ba akong manghingi niyan? Kapag naluto mo na? Sino ka? Habang naghihintay ng sagot, ay agad niyang pinasadahan ang batang kaharap. Marungis ito at puno ng putik ang kanyang katawan. Payat ito, pero mukha namang malakas ang pangangatawan dahil maliksi itong kumilos palapit kay Eloy. Nakakagulat ka naman. Akala ko kung sino ano na. Pasensya ka na. Nakita kasi kita kanina. Narinig ko na naghahanap ka ng mapapatay na ibon. Sinundan kita dahil
Gusto ko sanang humingi. Ilang araw at gabi na kasi akong hindi kumakain eh. Ano? Hindi ka pa kumakain? Teka, nasa na ba ang mga magulang mo? Wala na akong mga magulang. Mag-isa na lang ako sa buhay. Isa akong palaboy. Walang bahay. Kung saan-saan ako abutan ng gabi. Di ako matutulog. Talaga ba? Naku, nakakaawa ka naman. Siya nga pala. Ako nga pala si Eloy. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Elias. Alam mo, parehas tayo. Wala na rin akong mga magulang. Pero may lolo ko. Siya ang nag-aalaga sa akin. Alam mo, mabuti pa eh. Ihawin na natin to. Maghahanap na lang ulit ako ng iba para may uwi sa lolo ko. Iihawin mo na? Tapos bibigyan mo ako? Oo naman. Bakit naman hindi? Alam mo kasi, ang sabi ng lolo ko, pakainin daw ang mga nagugutom at painumin ang mga nauuhaw. Saka, mas kailangan mo to kaysa sa akin. Napakabait mo naman. Napakaswerte mo rin. Dahil kasama mo pa ang lolo mo hanggang sa ngayon. Siguro oo, tama ka, maswerte nga ako. Pero minsan, malungkot pa rin. Dahil wala na akong nanay at tatay. Tama ka. Alam ko ang pakiramdam na yun. Teka. Bago natin ituloy ang usapan, tulungan mo muna ako linisin at alisan ng balahibo tong ibon na nahuli ko. Doon tayo, malapit sa may sapa. Para may panlinis tayo at para na rin presko ang hangin. Halika na, malapit lang naman yun dito eh. Pagdating nila sa gilid ng sapa, sinimulan niyang alisan ng balahibo ang nahuling ibon. Matapos malinis ang ibon, ay naghanda naman si Eloy ng panggatong. Gamit ang 2 piraso ng kahoy, kiniskis niya ang mga ito upang makalikha ng friksyon na siyang magdudulot ng init at apoy. Matapos makalikha ng apoy, itinusok nila ang ibon sa payat na kawayan at sinimulang ihawin. Habang umiikot ang ibon sa apoy, napansin ni Eloy ang kasamang bata. Tila takam na takam ito at halata sa muka ang matinding gutom. Mukhang gutom na gutom ka talaga, Elias ah. Konting tiis na lang at maluluto na ito. Oo, Eloy. Mukha kasing masarap eh. Sa amoy pa lang natatakam na ako. Matagal na akong di nakakain ng ganyang kasarap. Ngumiti si Eloy at inisip kung gaano kahalaga ang simpleng pagkain para sa batang ito. Naisip niyang sa kabila ng kanilang sitwasyon, may mga bagay pa rin na maaaring ipagpasalamat. Nga pala, kung di mo mamasamain, pwede bang malaman kung saan ka nakatira dati? Malapit lang dito. Hindi rin ako masyadong lumalayo dahil hindi ko naman lubos na kabisado ang probinsya natin eh. Ikaw, pwede ko bang malaman kung saan ka nakatira? Gaya mo, hindi rin ganong kalayo ang bahay namin ni Lolo rito. Nilakad ko lang ang papunta dito. Mabuti ka pa, may nauuwi ang bahay. Samantalang ako... Napansin ni Eloy ang lungkot sa tinig ni Elias nang sabihin nitong wala siyang nauuwi ang bahay. Naisip niyang sa kabila ng kanilang pagkakaiba, pareho silang may mga pinagdadaanan sa buhay. Nagdesisyon siyang magpakita ng malasakit at pag-unawa sa bago niyang kaibigan. Alam mo, Elias, hindi naman sukatan ng kaligayahan ng pagkakaroon ng bahay eh. Ang mahalaga ay ang mga taong nakakasama natin at ang mga karanasan natututunan natin sa bawat araw. Tama ka, Eloy. Pero minsan, hinahanap ko rin ang pakiramdam ng may tahanan at pamilya. Naiintindihan ko. Kung gusto mo, maaari kitang ipakilala kay Lolo Ikong. Baka matulungan ka niya at mabigyan ng pansamantalang tirahan. Nako, wag ka na mag-abala pa, Eloy. Mas sanay naman na ako sa labas at sa lansangan. Ganun ba? Oh, mukhang luto na tong lechong ibon natin ah. Halika, paghatian nating dalawa. Meron din akong baong tubig dito kung nauuhaw ka. May tinapay rin ako kung gusto mo. Ipares natin sa inihaw na ibon eh. Maraming salamat talaga, Eloy. Tatanawin ko malaking utang na loob ang pagpapakain at pagpapainom mo sa akin. Ay nako, wag na, Elias. Sabi nga ng lolo ko, kapag tumulong ka, wag ka na raw maghihintay ng kahit na anong kapalit. Masaya na akong makita kang makakain at makainom ng tubig. Dahil sa mga sinabi ni Eloy, hindi maiwasan ni Elias na mapangiti. Natutuwa siya sa kapwa bata na napalaki ng maayos ng sinabi nitong lolo. Ilang sandali pa,
Nilantakan na nila ang inihaw na ibon habang patuloy na nagkwekwentuhan at nagtatanungan tungkol sa kanilang mga buhay-buhay. Gaya ni Elias, makikita rin ang saya sa mukha ni Eloy dahil sa wakas, nagkaroon na siya ng kausap na tulad niyang bata. Ang ikinakatuwa niya pa, mukhang magiging matalik niya itong kaibigan. Nga pala Elias, may isa pa akong tanong. Sige, ano yun, Eloy? Pwede bang malaman kung ano yung suot-suot mong mga kwintas? Kanina ko pa kasi pinagmamasdan eh. Wala lang, parang kakaiba kasi sa paningin. Ngayon lang kasi ako nakakita ng mga ganyan eh. Ito ba? Bigay ito ng lolo ko nung nabubuhay pa siya. Ang bagay na to, ang nagiging gabay at proteksyon ko sa tuwing maglalakbay ako sa iba't ibang lugar. Ano ka mo? Gabay at proteksyon? Ano yun? Parang agimat ba? Oo, tama ka, Eloy. Parang ganun nga. Wow! Alam mo, ang gaganda ng mga agimat mo. Parang magandang suotin. Hindi maiwasang mamangha ni Eloy dahil sa mga tinuran ni Elias. Pinagmasdan niya muli ang mga kwintas na sinasabing agimat. Isa doon ang labis niyang nagustuhan. Hugis bilog ang bagay na yon, nakakulay ng isang ginto. May imahe yon na parang triangulo at may parang mata sa bandang gitna. Bukod doon, kapansin-pansin ang mga letrang nakaukit sa pinakagilid ng kwintas. Mga simbolong hindi maintindihan ni Eloy. Sa totoo nga niyan eh, marami pa akong ganito. Mahilig kasi ako mangolekta, lalo na nung nabubuhay pa ang lolo ko. Siya kasi ang nagturo sa akin kung paano ito nakukuha nagagamit at kung ano ang kaya nitong gawin. Ibig sabihin, parang may powers ka? Parang ganyan na nga, Eloy. Alam mo, Elias, para kang si Lolo Ikong. Mahilig din siya mangolekta ng mga bagay na may kakayahan o parang may kapangyarihan. Sa totoo nga niyan lumalaban din siya sa mga masasamang nilalang, gaya ng engkanto, lamang lupa, o kaya aswang. Teka, base sa mga sinabi mo, isang albularyo ang lolo mo. Oo, at hindi lang isang albularyo, kundi magaling na albularyo. Nakakatuwa naman. Alam mo ba, ang tingero naman ng namatay kong lolo. Gaya ng lolo mo, lumalaban din siya sa mga masasamang nilalang. Biglang nahinto sila sa kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng mga yapak na papalapit sa kinalalagyan nila. Nang tingnan nila kung saan nagmumula yon, nakita nila ang isang matandang babae. Ngunit napahinto rin yun nang magtama ang paningin nito at paningin ni Elias. Tila bahagyang nanlaki ang mga mata ng matanda at natakot sa batang may tangan ng agimat. Dahil doon, nagpasya itong tumalikod at mag-iba ng direksyon. Oh, saan pupunta yun? Bakit parang umiwas siya sa atin? Kilala ko matandang yon. Ilang beses ko na siyang nakakasalubong Sa totoo nga niyan, minsan ko na rin siyang nakasagutan at muntik pang makaaway. Talaga? Bakit naman? Anong dahilan? Eloy, imulat mo ang mga mata mo. Hindi lahat ng nakikita mo ay mga tao. Huwag mong sabihin, aswang ang matandang yun. Nakuha mo kaagad ang ibig kong sabihin Matalino ka pala. Teka. Sandali lang. Paano mo nalaman o nasabing aswang yun? Aba, sandali nga. Parang pamilyar ka sa akin Di ba sabi mo, magaling na antingero ang lolo mo. Mula nang pumanaw siya, hindi ka na rin nagbalik sa inyo. Bukod doon, may suot ka pang sinasabi mong agimat. Ay, oo nga! Sinasabi ko na nga, Bi! Teka, Eloy. Anong ibig mo bang sabihin? Hindi kita maintindihan Bakit parang bigla na lang sumigla ang aura mo? Ikaw ang nawawalang batang antingero na matagal nang hinahanap ni Lolo. Halos napatakip ng bibig si Eloy sa tuwa dahil kumpirmado niya ngang ito ang batang tinutukoy ng kanyang Lolo Iko. Agad niya ring isinalaysay kay Elias ang lahat-lahat kung bakit naging ganun ang kanyang reaksyon. Ibig mo bang sabihin, Eloy, matagal na akong hinahanap ng lolo mo? Pero bakit? Alam mo, ganito kasi yan. Ang kwento sa akin ni Lolo, matalik na magkaibigan ang lolo mo at lolo ko. Elias, hindi ka nag-iisa.
pwede ka sumama sa akin pauwi para magkaroon ka na rin ng pansamantalang bahay at pamilya. Pwede tayo maging magkaibigan. O kaya naman, kung papayag ka, pwede tayo maging magkapatid. Masaya ako sa mga sinabi mo. Natutuwa ako dahil may mga tao pa palang may pakialam sa akin. Pero Eloy, pasensya ka na. Hindi ko talaga matatanggap ang alok mo. Ha? Bakit naman? Ayaw mo ba magkaroon ng maayos na matutulugan at... Sasabihin ko na sa'yo ang totoo, Eloy. Hindi ako basta palaboy-laboy lang. Isa akong antingerong naghahanap ng hustisya para sa pagkamatay ng aking lolo. Napuno ng pagtataka at pag-aalala si Eloy sa mga sinabi ni Elias. Hindi niya lubos maisip na ang batang kasama niya ay may ganitong mabigat na misyon. Naisip niyang ang pagiging antingero ay isang seryosong tungkulin na nangangailangan ng tapang at dedikasyon. Habang iniisip ang mga ito, naalala ni Eloy ang mga kwento ng kanyang lolo Ikong tungkol sa mga antingero, mga taong nagtataglay ng mga agimat o anting-anting na nagbibigay sa kanila ng kakaibang lakas at proteksyon. Ang mga agimat na ito ay karaniwang ginagamit upang labanan ang kasamaan at ipagtanggol ang mga naaapi. Sa kabila ng kanyang murang edad, si Elias ay tila pasan ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang paghahanap ng hustisya para sa kanyang lolo ay isang layuning puno ng panganib at pagsubok. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang determinasyon at tapang na bihira sa isang bata. Diksyon kong paslangin ng mga aswang sa lugar na ito. Kaya pala parang natakot yung matanda sa'yo. Akala ko ordinaryong bata ka lang kagaya ko. Kung titignan kasi, parang wala sa itsura mo ang kakayahan na meron ka. Pero nakalulungkot lang dahil... Dahil ano? Bigla ka na paisip eh. May mali ba sa mga nabanggit ko kanina? Lalo kasi ako nag-aalala sa lolo ko eh. Ngayon kasi, nagpunta siya sa ibang baryo para hanapin ang aswang na nanggugulo roon. Sinabihan ko na siya kanina pero sadyang malakas ang loob ng lolo ko. Hindi ko siya kayang pigilan. Ganyan din naman ang lolo ko, Eloy eh. Pero ngayong patay na si lolo, sabihin mo sa lolo mo na mag-ingat sa mga ginagawa niya. Baka kasi magaya siya sa lolo ko. Oo, paulit-ulit ko talagang ipinapaalala sa kanya yan. Ikaw, ba't di mo tinutulungan ng lolo mo? Saan? Sa panggagamot? Sa panguhuli ng mga aswang? Nako, wala akong interes maging albularyo, ayoko nun. Ang gusto ko, maging isang pulis balang araw. Pero hindi yun ang nakikita ko sa'yo. Matapang ka. Ako na nagsasabi sa'yo. Balang araw, magiging mahusay kang albularyo o isang magiting na antingero. Maniwala ka sa akin, mangyayari yun. Napansin ni Eloy ang determinasyon sa mga mata ni Elias habang sinasabi nito ang kanyang pananaw. Bagamat may pag-aalinlangan, naisip ni Eloy ang mga kwento ng kanyang lolo Iko tungkol sa mga albularyo at antingero na nagtatanggol sa kanilang baryo laban sa mga aswang at iba pang masasamang nilalang. Alam niyang ang landas na ito ay puno ng panganib, ngunit ang posibilidad na makatulong sa iba ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-iisip. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawang bata hanggang sa hindi na nila namalayan ang paglipas ng maraming oras. Magdadapit hapon na nang magpasya si Eloy na magpaalam dahil baka nakauwi na ang kanyang lolo at hinahanap na siya. Ayaw niyang muling mabukig sa ginawa niyang pagtakas. Elias, maraming salamat ha. Masaya ako at nakilala kita. Salamat talaga. Teka, ayaw mo ba talaga sumama sa amin? Matagal ka nang hinahanap ni lolo eh. Gusto ka niya makita eh. Sa susunod na lang, kaibigan. Saka, gusto ko rin malaman mo na nagpapasalamat ako sa pagtulong mo sa akin. Ikaw, kapag nangangailangan ka ng kausap o tulong, balikan mo lang ako rito ha. Tawagin mo lang ang pangalan ko at sigurado, darating kagad ako. Sige ba? Asahan ko yan ha. O sige kaibigan, mauna na ako. Sandali, pwede bang wag mo muna sabihin sa lolo mo ang tungkol sa akin? Ha? Bakit ayaw mo? Basta, mangako ka, Eloy. Madilim na ang paligid nang makauwi si Eloy sa kanilang bahay.
Pagdating doon, napabuntong hininga siya at napangiti dahil naunahan niyang umuwi ang lolo ikong niya. Isa-isa niyang binuksan ang mga gasera at sulo sa labas ng kanilang bahay. Inihanda niya rin sa lamesa ang natirang inihaw na ibon na kinain nila ni Elias kanina. Marami pa kasing sobra doon, kaya naman nagpa siyang iuwi ang tira. Nagsaing na rin siya at naghugas ng mga plato. Lumipas ang mga oras, panay ang linga ni Eloy sa labas ng kanilang bahay. Dahil ng mga sandaling yon, hindi pa rin nakakabalik ang kanyang lolo. Bakit kaya ginabi ng todo ngayon si lolo? Parang kinakabahan ako ah. Ay, naku naman. Umuwi na sana siya. Di ako makakatulog nito sa sobrang pag-iisip eh. Tinakpan na muna ni Eloy ang mga pagkain nasa lamesa para hindi siya makaramdam ng pagkainip. Nagpasya siyang lumabas na muna ng bahay at maupo sa mahabang silya na naroon. Inilapag niya roon ang sling bag at saka inilabas ang kanyang tirador. Habang inaayos ito, muli siyang nagmasid sa paligid. Tahimik na ng mga sandaling yon, maliban sa mga huni ng insekto na maririnig sa buong kapaligiran. Wala rin siyang masyadong matanaw na mga kabaryo dahil sadyang magkakalayo o hiwa-hiwalay ang mga bahay na nakatayo roon, kabilang ang kanila. Maya-maya pa, hindi maiwasan ni Eloy na muling tumanaw sa masukal na gubat ng kanilang baryo. Pakiramdam niya kasi ay may mga mata na nakatingin sa kanya. Lolo, ano ba? Umuwi ka na, natatakot na po ako. Sana naman, hindi ka napalaban sa mga aswang o kaya inalagay sa kapahamakan. Pero kung napunta ka man sa ganong sitwasyon, naniniwala akong kaya mo silang puksain. Siyempre, ikaw ang lolo ikong ko eh. Matapang, malakas, at magaling na albularyo. Napatigil sa pagsasalita si Eloy nang muli niyang marinig ang tunog na narinig niya nitong nakaraang gabi. Tunog ng ibong pinaniniwalaan niyang alaga ng isang aswang. Ayon na rin sa kwento ng kanyang lolo ikong. Dahil doon, agad niyang inihanda ang kanyang tirador. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, wala siyang natatanaw na kulay itim na ibon. Ang tunog ay pahina ng pahina. Ibig sabihin, palapit ng palapit ang nilalang na yon. Kung tama man ang nasa isip niya, ilang saglit pa, dahan-dahan siyang napatingin sa bandang kaliwa at doon, natanaw niya ang kulay itim na figurang papunta sa kinaroroonan niya. Gusto niya mang sumigaw, ngunit tila napipi siya dahil sa labis na takot at kaba. Napaatras siya at ilang sandali pa, natumba siya nang hindi niya napansin ang nakausling bato. Bago tuluyang lamunin ng takot, naalala niya ang mga sinabi ng kaibigang si Elias. Dahil doon, nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang pinaniniwalaan niyang isang aswang. Kala mo ah, hindi ako natatakot sa'yo! Hindi ako natatakot! Muling iniangat ni Eloy ang tirador. Inila niya ang goma at itinutok sa nilalang na pulang-pula ang mga mata na animoy nagbabaga. Ilang segundo pa, pinakawalan niya ang bala. Napahawak ang nilalang na yon sa kanyang muka nang tumama roon ang bato. Halos mapaungol pa ito dahil sa sakit na nararamdaman. Napatayo at napangiti si Eloy. Muli siyang dumampot ng mga bato at sunod-sunod na pinatamaan ang naturang aswang. O ano? Ayaw mo lumayas ah? Sige, sisiguraduhin kong magsasawa kang sundan at sugurin pa ako! Muli nga itong pinuntirya ni Eloy. Habang ginagawa yon, paatras naman ng paatras ang aswang. Tila natakot ito sa tirador at tapang ng bata. Nabaling lamang ang tingin ni Eloy nang marinig niya ang pagtawag ng kanyang lolo. Eloy! Ano ginagawa mo rito sa labas? Gabing-gabi na ha! Lolo, meron po kasing aswang! Hala, teka, saan napunta yun? Nang muling ibalik ng bata ang tingin sa direksyong kinalalagyan ng aswang, wala na ito ron. Napakunot na lamang siya ng noo. Alam niyang hindi imahinasyon lang ang mga nangyari kanina. Napabuntong hininga na lamang siya at saka muling hinarap ang lolong kanina niya pa hinihintay. Lolo, bakit ngayon lang po kayo umuwi? Kanina pa po ako naghihintay at nag-aalala sa inyo eh. Nagkaroon kasi ng kainan sa baryo pinanggalingan ko. Nahuli namin ang aswang, kaya naman nagkaroon ng munting salo-salo. Hala,
Talaga po? Grabe! Ang galing talaga ng Lolo Ikong ko! Ay sus! Nang bola pa ang apo ko. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Ang lamig-lamig na rito sa labas. Mamaya magkasakit ka pa. Tumango si Eloy bilang pagsang-ayon. Bago tuluyang pumasok sa loob, sandali niya pang pinagmasdan ang kapaligiran sa labas. Seryoso siyang nagmasid roon. Alam niyang hindi lang basta naligaw ang aswang na yon, kundi may dahilan kung bakit siya nito inaatake. Mabuti na lang at nagkaroon na siya ng lakas ng loob. Nang isasara na niya ang pinto, muli niyang narinig ang tunog ng kulay itim na ibon. Ngunit sa pagkakataon na yon, ay hindi na mahina kundi palakas ng palakas. Indikasyon na lumalayo na ang naturang nilalang. Dahil doon, lalong napangiti si Eloy. Kinabukasan, maagang nagising si Eloy. Balak niyang puntahan muli ang kaibigan sa gubat. Yun nga lang, hindi siya makaalis-alis dahil walang lakad ang kanyang lolo. Ilang beses niya pa itong tinanong kung wala ba itong pupuntahan. Ilang beses din itong tumugon ng wala. Wala siyang nagawa kundi ang magmukmok sa loob ng kanilang bahay habang inaayos ang tirador. Muli niyang naalala ang aswang na lumapit sa kanya kagabi. Iniisip niyang hindi yun nagkataon lamang. Alam niya rin sa sariling wala siyang nagawang kasalanan para balikan siya ng aswang. Ilang saglit pa, pumasok sa isip niya ang lolong si Iko. Hindi siya nag-atubili na lumapit dito at magtanong. Lolo, hindi po ba't ilang araw na po kayo naghahanap ng mga aswang na nanggugulo sa ibang baryo? Siguro naman, napapalaban din po kayo sa kanila minsan. Matanong ko lang po sana, may pagkakataon po ba na pwede nila kayong balikan? O parang gantian po? Oo naman. Hindi malabong mangyari yon. Bakit? May nagpaparamdam bang aswang sa bahay natin? May napansin ka bang kakaiba? Wala naman po. Iniisip ko lang kasi yung sinabi nyo kagabi na nahuli nyo na aswang sa baryong yon. Baka kasi magalit yung ibang kalahi ng aswang na yon at tayo naman ang puntahan. Huwag kang mag-alala, apo. Kung mangyari man yon, hindi ako papayag na magalaw o masaktan kanila. Kaya kitang ipagtanggol. Naku lolo, kahit hindi na po. Maniwala po kayo sa akin. Kayang-kaya ko na po ngayon ang sarili ko. Madaling sabihin ang ganyang pananaw. Pero maniwala ka sa akin, apo. Kapag nakaharap ka ng isang aswang, ay baka maihi ka pa sa salawal mo. Hindi kaya lolo. Kagabi nga meron akong, baka yun ang mangyayari, lo. Base po kasi sa mga kwento nyo, mukhang nakakatakot po ang mga aswang Talagang nakakatakot nga, apo. Gusto mang isalaysay ni Eloy sa kanyang lolo ang paglabang ginawa niya sa mga aswang kagabi. Ngunit hindi niya maituloy dahil nag-aalala siyang baka lalong maghigpit ang matanda sa kanya. Ayaw niyang mangyari yun dahil ayaw niyang mawalan ng kalayaan, lalo na ngayon na nagkaroon na siya ng batang kaibigan. Ayaw niyang mapigilan ang mga pagkakataong pwede niya itong makita o makausap. Makalipas ang ilang oras, nakapag-isip na ng paraan si Eloy upang mapuntahan niya ulit si Elias. Napansin niya kasing maagang natutulog ang kanyang lolo. Yun ang gagamitin niyang pagkakataon para lumabas at magtungo sa masukal na gubat. Kaya naman nang sumapit na ang gabi at makatulog na ang matanda, pasimple siyang tumakas, bit-bit ang kanyang tirador. Nang mga sandaling yon, bit-bit niya rin ang isang maliit na sulong nagsisilbi niyang liwanag sa madilim na gubat. Naging sapat naman yon dahil kahit paano ay nabibigyan din ng liwanag ang paligid niya dahil sa bilog na buwan. Makalipas lamang ang ilang oras, narating niya ang sapa kung saan nakausap ng matagal si Elias. Lugar din yun kung saan niya ito mas nakilala at nakasabay na kumain ng inihaw na ibon na nahuli niya nung nagdaang araw. Elias! Elias! Nandito na ako! Nasaan ka? Pumunta ka na rito, Elias! Gagawa na ako ng apoy! At yun na nga ang ginawa ng bata. Itinusok niya muna ang sulo sa lupa at gumawa ng isang bonfire upang magkaroon ng sapat na init sa gabing malamig. Habang nakaupo sa malapad na bato, hindi niya maiwasan na muling magmasid sa paligid. Pilit niya mang itago, pero ang totoo,
nakakaramdam pa rin siya ng takot, lalo na't mag-isa siya ng mga sandaling yon. Lumipas pa ang mga oras, lumalalim na ang gabi. Muli niyang tinawag ang pangalan ni Elias, ngunit wala pa ring pagtugon at wala pa ring nagpapakita sa kanya. Naisipan niyang manghuli ng isda. Pagkalipas lamang ng ilang sandali, ay nakahuli na siya kagad ng 2 piraso. Inihaw niya ito sa nagbabagang apoy. Maya-maya pa, nakarinig siya ng mga yapak na papalapit sa kinaroroonan niya. Elias, ikaw na ba yan? Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit sa akin! Napatayo at napahawak sa tirador si Eloy. Mabilis niya yung nilagyan ng bato at itinutok sa matandang babae na nagbalak noon na lumapit sa kanila at sinasabing aswang yun ayon sa kaibigan niyang si Elias. Parang takot na takot ka. Gusto ko lang naman makahingi ng makakain. Ay nahuli kang isda. Abay pwede naman akong makahingi. Gusto mang kitang bigyan, pero hindi ba't isa kang aswang? Hindi ako papayag na makalapit ka sa akin at kahit na ano. Para saktan ako. Naniniwala ka sa kaibigan mo. Nakita mo ba ang wangis ko? Mukha ba akong aswang, iho? Nandito ako para humingi ng makakain. Ang balita ko kasi, mabait ka sa mga nagugutom at nauuhaw. Hindi ka aswang? Sigurado ka? Kung aswang ako, iho, kanina pa kita sinugod at kinain. Oo nga no. O sige kung ganun, maupo ka malapit dyan sa apoy. Pero huwag ka munang lalapit sa akin ha. Hindi pa ako sigurado kung nagsasabi ka ng totoo. Salamat. Walang problema, iho. Ang gusto ko lang talaga ay makakain ako. Gutom na kasi ako eh. Nang makaupo ang matanda, inabot ni Eloy ang isa pang inihaw na isda rito. Bukod doon, binigyan niya rin ito ng maiinom na tubig. Habang kumakain ang matanda, hindi inaalis ni Eloy ang tingin dito. Hindi siya mapakali at patuloy na nagtatayuan ang kanyang mga balahibo. Malakas din ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa kaba at takot na kanyang nararamdaman. Hindi niya ba alam, pero hindi siya naniniwalang hindi aswang ang kaharap niya. Alam niyang hindi magsisinungaling si Elias tungkol sa pagkatao ng matandang babae kanyang kasalong kumakain. Teka, maaari ko bang malaman kung bakit kayo nasa gitna ng madilim at masukal na gubat? Medyo delikado po. Lalo na sa ganitong oras. Gusto ko rin ibalik ang tanong na yan sa'yo, iho. Ano ba ang ginagawa ng isang batang na tulad mo sa gitna ng nakakatakot na gubat? Wala ka bang mga magulang? Baka hinahanap pala sa inyo. Hinihintay ko po kasi yung kaibigan ko. Yung kapwa bata ko nagsabing aswang po kayo. Si Elias ba? Pinagbibintangan lang ako ng batang yon. Hindi porket pinagsabihan ko sa noong nakaraang linggo, aswang na kagad ang turing niya sa akin. Teka, paano niyo po nalaman ang pangalan niya? Narinig ko lang kanina nung nagtatawag at nagsisigaw ka. Nako, pasensya na po. Kanina ko pa po kasi siya inihintay pero mukhang hindi na rin po siya magpapakita o darating pa. Matanong ko lang po ulit, bakit po ba kayo nandito? Wala na kasi akong mapupuntahan pa. Nabulabog ang dati kong tinitirhan dahil sa mga taong pilit kaming itinataboy. Tinataboy? Bakit po nila gagawin yun? Parang ang sama naman po pag ganon. Talagang masama at nakakagalit. Noong una, isang bata ang hindi ako tinitigilan. Abay pagkatapos nito mga nagdaang gabi, ay isang matanda naman. Gustong-gusto ko na nga silang gantihan pero anong magagawa ko? Matanda na ako at saka... Nagsisinungaling ka! Anong ibig mo sabihin, iho? Isang bata? Isang matanda? Si Elias at Lolo Ikong ba ang tinutukoy mo? Kaya ba, ilang araw ka na nagmamasid sa bahay namin para makaganti? Ano ba sinasabi mo? Huwag mo na akong utuin! Yan! Yung mga sugat sa mukha mo! Sariwang-sariwa at alam kong ako may gawa niyan! Ikaw ang aswang na umatake sa akin kagabi!
Nagmana ka nga talaga sa lolo mo. Malas mo lang, iho. Dahil wala sa rito, kayang-kaya kitang patayin. Gaya ng ginawa niya at ng batang antingero sa mga angkan ko. Muling napatayo at bahagyang napaatras ang batang si Eloy. Bigla kasing nanginig ang matanda at unti-unting nagbago ang itsura. Ilang saglit pa, naging kawangis nito ang nilalang na nakaharap niya kagabi malapit sa kanilang bahay. Tama nga siya, ito ang aswang na gustong pumatay sa kanya. Katapusan mo na ngayon, bata. Tumalon ang matandang aswang patungo sa kinaroroonan ni Eloy. Bago siya masunggaban nito, ay mabilis siyang kumilos upang iwasan yun. Nang makakuha siya ng buwelo, dumampot siya ng bato at inilagay sa kanyang tirador. Hindi ako natatakot sa iyo, aswang ka! Pinakawalan ni Eloy ang bato at tumama yun sa matanda. Napasigaw pa ito dahil sa sakit. Nainis ito at muling sumugod. Muli na namang umiwas at tumakbo si Eloy upang hindi nito mahuli. Nang makalapit sa sulok, agad niya yung kinuha at agad na inihampas sa matandang aswang. Dahil doon, muling nagsisisigaw ang nilalang habang nakahawak sa muka dahil sa tinamaan ito ng apoy na nagmumula sa sulok. Hindi tuloy maiwasan ni Eloy na matawa dahil sa katangahan ng aswang. Habang nagwawala ang matanda, kinuha niya yung pagkakataon upang pumulot muli ng bato at inilagay sa tirador niya. Itinaas niya ang armas at muling pinakawalan patungo sa muka ng aswang. Nang tamaan ito, tila nahilo yun at nawalan ng balanse. Natumba at saktong napunta sa bonfire na binuo ni Eloy kanina. Nagsisisigaw ang matanda habang unti-unting nasusunog sa mainit at naglalagablab na apoy. Naku, hindi ko kasalanan kung bakit ka napunta dyan, ha? Pero dapat lang sa iyan. Masyado ka mapanakit. Inunahan lang kita. Walang puwang ang mga halimaw na katulad mo sa mundo. Nabaling ang atensyon ni Eloy sa itaas na mga puno nang makarinig siya ng sunod-sunod na palakpak na nagmumula roon. Muli siyang napangiti nang makita ang taong kanina niya pa hinihintay. Ilang sandali pa, tumalon ang bata papunta sa baba, sa harapan niya mismo. Napakagaling mo naman palang lumaban sa isang aswang. Pinahanga mo ko. Ano? Kanina ka pa ba dyan? Oo. At napanood ko lahat ng pangyayari. Mula sa paglapit ng matanda at pagsugod nito hanggang sa maihaw mo siya. Kanina pa kita hinihintay. Nandiyan ka lang pala sa taas ng puno. Ikaw talaga? Kaninang umaga pa ako nandito. Kanina pa nga kita hinihintay at inaabangan eh. Bukod sa'yo, palagi ko rin inaabangan ng matandang aswang na to. Akala ko matatakot na siya mambiktima. Baliktad pala. Tunod ka pa niyang Yan ang napapala ng mga ayaw manahimik. Natutuwa man ako na natalo ko siya pero nakakalungkot din ang sinapit niya. May nabanggit kasi siya kanina tungkol daw sa pananahimik nila noon na ginulo niyo ni Lolo Ikong. Naniwala ka naman sa kanya. Nagsinungaling nga siya sa'yo na hindi siya aswang eh. Ang pinagmulan niya pa kaya. Sa bagay, tama ka. Kung di totoo ang mga sinabi niya, ano ba ang katotohanan tungkol sa katulad niyang aswang? Mabilis na isinalaysay ni Elias ang lahat sa kaibigan niyang si Eloy. Ayon sa kanya, matagal nang naghahasik ng lagim ang mga aswang sa iba't ibang baryo sa kanilang probinsya. Mas naging matapang daw ang mga ito mula nang matalo ang ilan sa mahuhusay nilang albularyo, kabilang na ang lolo ni Elias. Kaya nga nangako siya na bago tapusin ang tungkulin bilang antingero, uubusin niya muna ang pakalat-kalat na mga aswang at para makamit niya rin ang sinasabing hustisya. Ayokong masayang ang karunungan na ipinamana ng lolo ko sa akin. Gusto ko, kung nasan man siya ngayon, ay maging masaya siya sa tungkulin na ipinagpatuloy ko. Alam mo, sigurado akong masaya ang lolo mo. Akalain mo yun? Nanatili kang maging matatag kahit wala ka ng kasama sa buhay. Kung ako nasa kalagayan mo, baka matagal na akong sumuko sa buhay. Siguro, nasanay na lang ako dahil na rin sa mga aral ni Lolo. Hindi naman ako magiging ganito kung hindi niya ako hinubog at... Bakit? Anong meron? Huwag ka na munang maingay. Bukod sa atin, may iba pang nandito. Mukhang may kasama matandang aswang na napaslang mo. Gaya ni Elias, napamasid sa paligid ang nagtatakang si Eloy.
Muli rin siyang nakaramdam ng kaba at takot dahil akala niya ay tapos na ang engkwentro niya sa mga aswang. Ilang saglit pa, napatingin sila sa itaas nang may kulay itim na nilalang ang biglang tumalon. Ngunit bago sila masunggaban, gamit ang lakas ay itinulak ni Elias ang kaibigang si Eloy. Wala pang 5 segundo, isa pang itim na nilalang ang muling tumalon sa kanilang harapan. Ayan! Aswang na naman! Huwag kang matakot! Kayang-kaya kong dalawang to! Nagulat at namangha si Eloy nang biglang tumalon ng napakataas ang kanyang kaibigan na si Elias. Para itong lumutang sa hangin at ilang sandali pa ay bigla itong sumakay sa likod ng isa sa mga aswang na naroon. Mula sa tagiliran nito, inilabas ng batang antingero ang may kahabaan at matalim na punyal. Pumikit ito at ilang sandali pa, napansin ni Eloy na tila nagliwanag ang matang nasa agimat na suot-suot ng kapwa bata. Hindi talaga kayo titigil hanggat hindi kayo nauubos sa lugar namin! Gamit ang lakas, paisa-isang sinaksak ni Elias ang ulo at leeg ng aswang. Nagsisisigaw ito at nagwawala. Maya-maya pa, bumagsak yun at tuluyang nawalan ng buhay. Samantala, sunod na susugod ng isa pang aswang. Dahil doon, mabilis na gumawa ng kilos si Eloy. Pumulot ito ng bato at inihanda ang kanyang tirador. Pagkatapos nun, binitiwan ito ang goma at tumama ang matigas na bato sa mukha ng aswang. Ang atensyon nito ay napunta sa kanya. Sa takot ay tumakbo si Eloy. Bago siya maabutan ng nilalang, bigla na lamang napahinto ang aswang na yon. Ilang saglit pa, bumagsak ito sa lupang kinatatayuan. May hiwa na rin yun sa leeg at umaagos doon ang sariwang dugo. Sa tabi ng walang buhay na aswang ay naroon si Elias. May tindig habang hawak ang punyal na may bahid ng dugo. Grabe! Napakahusay mo naman! Nakakabilib ka talaga! Yun ang mga katagang nasabi na lang ni Eloy dahil sa kakayahan na meron ang batang antingero. Ni hindi niya nga napansin na napaslang nito ang aswang dahil sa bilis at liksing tinataglay nito. Hindi lang ito ang aswang na maaari natin makaharap. Dahil sa mga nangyari, mas lalo lang ako nagkaroon ng rason na wag na magtago. Ang kailangan kong gawin ngayon ay lumabas na sa lungga ko at hanapin ang mga aswang na nagkalat sa lugar natin, Eloy. Eloy, matutulungan mo ba ako? Ha? Ako? Paano? Teka, hindi ko alam kung kaya ko. Nakalimutan mo na ba mga sinabi ko nitong nakaraang araw? Eloy, alam kong handa ka na sa tungkuling to. Alam kong handa ka ng pumuksa ng maraming aswang. Hindi mo ba napansin kanina na kaya mong patumbay ng matandang aswang kahit hindi man ako dumarating? Pero baka sinwerte lang ako nun, Elias. Hindi swerte ang tawag doon, Eloy. Tapang at lakas ng loob ang pinakita mo. Kaibigan, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan natin magtulungan para tuluyang mapuksa ang mga nanggugulong aswang. Maaasahan ba kita, kaibigan? Ikaw nga ay naniniwala sa kakayahan ko. Bakit ako hindi? Tama ka. Handa na ako sa ganitong bagay. Handa na ako lumaban sa kasamaan. Iniabot ni Elias ang kanang palad kay Eloy upang makipagkamay rito. Tinanggap naman yun ng isa bilang pagsang-ayon sa kanyang layunin at misyon. Bago umuwi si Eloy, naglaan pa sila ng halos 1 oras upang makapag-usap. Sa tingin mo, dapat ko bang sabihin kay Lolo ang gagawin natin? Kung ako ang tatanungin mo, wag na. Wag na natin bigyan ng dahilan upang mag-alala pa ang lolo mo. Ayoko matulad ka sa akin na lagi akong binabantayan at pinoprotektahan. Na sa huli, ang lolo ko pa rin ang napahamak at nawala. Sa bagay, may punto ka. Bale, ganito na lang ang gagawin natin. Tuwing gabi, tatakas ako sa bahay ni Lolo. Dito na lang tayo magkita. Dito na lang tayo laging mag-uumpisa sa pagpuksa sa mga aswang. O sige, dito na lang kita laging hihintayin, ha? Matapos makapag-usap, nagpasya nang umuwi ng bahay nila si Eloy. Pagdating doon, marahan niyang binuksan ng pinto at dahang-dahang naglakad papasok ng kanyang kwarto. Napahinga siya ng maluwag dahil hindi napansin ng matanda ang kanyang pagtakas na ginawa. Nang makahiga siya, mabilis itong dinalaw ng antok. Kinabukasan, maaga ring nagising si Eloy. Pagpunta ng kusina, nakahanda na roon ang almusal na niluto ng kanyang lolo Iko.
Nang maupo siya sa harap ng lamesa, hindi maiwasan na magtanong ng matanda dahil bakas sa mukha niya ang pagkapuyat. Natulog ka ba kagabi, Apo? Bakit parang puyat na puyat ka? Parang pagod din ang katawan mo. Lo, medyo hindi lang po ako nakatulog. Marami po kasi akong iniisip eh. Ano ka mo? Iniisip? Gaya naman ng ano? Gaya po ng pag-aalala ko po sa inyo. Hindi po ba? Gabing-gabi na po kayo nakakauwi nitong mga nakaraang araw. Sobra na po ako nag-aalala nun, Lolo. Ilang gabi ko na pong iniisip yon. Huwag ka nang mag-alala. Simula ngayon, hindi na ako aalis ng bahay. Hindi na muna ako tatanggap ng imbitasyon mula sa ibang baryo. Mukhang tama ka. Kailangan na lagi kita makakasama at nababantayan. Po? Naku po, Lolo. Hindi niyo naman po kailangan gawin yun eh. Sa totoo nga po yan eh. Okay na po pala ako. Siguradong makakatulog na po ako ng maayos mamayang gabi. Kahit na po, napag-isip-isip ko rin na masyado na ako matanda. Dapat inilalaan ko na lamang ang natitirang oras ko para sa'yo. Hindi natin alam. Baka bukas o sa makalawa mamaalam na pala ako. Ha? Mamaalam? Bakit saan po kayo pupunta para magpaalam, Lolo? Niliteral mo naman Ang ibig kong sabihin ay... Tigil na po. Mabuti pa wag na po kayo magsalita ng ganyan, Lo. Hindi po kayo mamamaalam, Lo. Ay, Lolo naman Mas lalo po ako nalulungkot Sinasabi ko lang sa'yo ang realidad, Apo. Hindi natin kontrolado ang panahon. Ipagdarasal ko nga na sana bago ako mawala, maging pulis ka na. Gaya ng pinapangarap mo sa buhay. Nang sabihin ng matanda yon, sandaling natahimik at napaisip ang batang si Eloy. Natatanong niya tuloy ang kanyang sarili kung gusto niya pa bang maging pulis. Medyo nagbago na kasi ang pananaw niya, lalo na nang makilala niya ang kaibigang si Elias. Binigyan siya nito ng inspirasyon na sumunod sa yapak ng kanyang lolo Ikong. Sa paglipas ng mga oras, nagpatuloy sa pag-uusap ang maglolo. Sadyang iniiba na lang din ni Eloy ang usapan upang hindi malaman ng kanyang lolo ang muling pagtakas-takas na ginagawa niya tuwing gabi. Pagsapit ng gabi, yun na nga ang nangyari. Nang makatulog na ang kanyang lolo, ay palihim at marahan siyang lumabas ng kanilang bahay. Makalipas ang halos isang oras, muli siyang nakabalik sa pinag-usapang tagpuan at doon, naabutan niya ang naghihintay na si Elias. Handa ka na ba? Hindi pwedeng matapos ang gabing to nang wala tayong napapatay o napupuksang aswang. Handang-handa na ako, Elias! Sinimulan na ng dalawa ang paggalugad sa gubat na yon. Nang walang makita ay tumuloy sila sa isang liblib na lugar. Doon sila muling nakatagpo ng aswang. Palaging sabik si Eloy na makitang ginagamit ni Elias ang kanyang mga agimat. Manghang-mangha siya sa ginagawa nitong mga kilos. Napakalakas ng kapangyarihang tinataglay nito. Kaya nitong magbigay ng bilis, liksi, lakas, tapang at marami pang iba. Mga bagay na nagagamit ni Elias upang tapusin kahit pa ang pinakamalalakas na mga kalaban. Nasundan ang gabing yun. Sa tuwing makakatulog ang lolo Ikong nito, ay siya namang pagtakas muli ng batang si Eloy. Sa bawat gabi ng kanilang pagkikita, higit sa 3 aswang ang napupuksa nila. Kaya naman, unti-unti ring nagkakaroon ng kapayapaan sa kanilang lugar. Gaya ng mga unang laban, manghang-mangha pa rin si Eloy sa kaibigan niyang si Elias. May pagkakataon pa nga na muntik nang makagat si Eloy ng aswang, ngunit mabilis at malakas yung nasipa ni Elias para itong liwanag na biglang sumusulpot sa madilim na gabi. Nang matapos sa 10 gabi ng kanilang misyon, nagpasya ang dalawa na ipagdiwang ang kanilang maliit ngunit masayang tagumpay. Tamang-tama lang din dahil nakahuli ng 2 malalaking ibon si Eloy gamit ang kanyang tirador. Gaya nung una nilang pagkikita, inihaw niya yun na talaga namang nagdudulot ng mabangong amoy. Nang maluto nga, ay agad nila yung nilantakan. Ang lakas pala talaga ng agimat na suot-suot mo, no? Marami nang ipinakilalang mutya ang lolo Ikong ko, pero ibang-iba ang bagay na dala mo. Bilib na bilib talaga ako sa'yo, Elias. Talaga? Alam mo,
Mabisa ito kasi nagmula ito sa di pangkaraniwang lugar. At ako lang ang nagmamay-ari nito sa probinsya natin. Bakit? Saan nyo ba nakuha ang agimat na yan? Maniniwala ka ba, Eloy, kung sasabihin ko sa yung nagmula ito sa baryo ng mga aswang? Ano ka mo? Baryo ng mga aswang? Nakakatakot naman sa lugar na yun. Pakiramdam ko lahat ng nakatira dun aswang. Ibig bang sabihin nun lumaban muna kayo sa napakaraming aswang bago nyo nakuha ang agimat na yan? Oo, ganyan na nga. At talagang nahirapan kami ni Lolo na makuha ito. Sa pagkakaalam ko, hindi ito pagmamayari ng mga aswang o kahit sinong Pilipino. Ayon kay Lolo, dala ito ng mga mananakop na minsan ang tumuntong sa lupain natin. Kumbaga malayong lugar talagang pinagmulan nito. Hindi na ako magtataka. Kung titignan mo, ibang mga salita at simbolo nakasulat dyan. Matanong ko lang din, Elias. Anong pakiramdam kapag suot-suot mo yan? Normal lang. Parang wala namang kakaiba. Saka lang naman kasi ito gagana kapag kailangan ko na. Halimbawa, sa tuwing may makakaharap tayong aswang, ay para na ako nitong binibigyan ng kakaibang lakas, liksi, bilis, at kung ano-ano pa. Anong parang ang sinasabi mo? Talagang binibigyan ka ng mutya na yan ng kapangyarihang malakas pa sa mga mutyang nakita ko dati. Gusto mo bang masubukan? Gusto mo bang isuot? Ha? Ibig sabihin ipapahiram mo sa akin? Papayagan mo akong isuot ang bagay na yan? Bakit naman hindi? Naniniwala ako sa kakayahan mo at saka... Nang mga oras na yon ay nasa baryo na sila ni Eloy. Doon nila plano na magrondang dalawa at maghanap ng aswang. Maya-maya pa ay may narinig silang malalakas na sigawan. Nataranta si Eloy nang mapansin sa may gawin nila nagsisimula ang kaguluhan yun. Kinabahan ang binatilyo. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at agad na tinungo ang naturang lugar. Mabilis pa sa 4:00 ang pagtakbong ginawa nila. Kaya naman, wala pang 10 minuto ay nakabalik na kagad sila roon. Doon ay nasaksiyan nila ang pagwala ng napakaraming aswang. Ang iba sa mga yon ay isa-isang nilantakan ang mga biktimang babae at mga bata. Ang iba naman ay naghagis ng apoy na naging dahilan para masunog ang ilan sa mga kabahayan. Ilabas niyo ang batang antingero! Ilabas niyo ang may tanga ng agimat! Kasama ang isa pang batang walang sawang gumagamit ng tirador! Ilabas niyo sila! Hindi pwede mangyari to! Nang dahil sa atin, nilusob ang baryo ko! Huwag kang panghinaan ng loob! Halika! Ubusin natin ang mga aswang na to! Sa pagpikit ni Elias at paghawak sa agimat, mabilis itong tumalon patungo sa mga nagwawala at galit na mga aswang. Hindi na siya nagsayang pa ng laway dahil isa-isa niya itong pinagpapapaslang. Nang makita ni Eloy ang ginagawa nito, sumunod siya at isa-isa ring pinatamaan ng tirador ang mga aswang. Nang mga sandaling yun, hindi na siya nakaramdam ng kahit na anong takot. Ang iniisip niya lang, maubos ang mga aswang na sumasalakay ngayon sa kanilang baryo. Makalipas ang ilang minuto, napatingin si Eloy sa kanyang likuran nang sumulpot doon ang kanyang lolo Ikong. Nagtataka itong napatingin sa kanya habang hawak ang mahabang punyal na nagsisilbi rin itong sandata. Eloy! Akala ko'y naroon ka sa kwarto mo! Abay, anong ginagawa mo rito? Mahabang kwento po, Lolo. Unahin muna nating maubos ang mga aswang na ito. Maubos? Abay, teka! Kailan ka pa natutong lumaban sa... Sandali lamang! Naguguluhan ako, Apo! Nang dahil po sa kanya, Lo. Nang dahil po sa nawawalang batang antingero na may tanga ng agimat. Nandito po ang matagal nyo nang hinahanap, Lolo. Nagtataka at naguguluhang tiningnan ni Lolo Ikong ang batang itinuturo ng kanyang apo. At doon, nasaksihan ng mga mata niya ang husay ng batang antingero. Kitang-kita niya kung paano nito isa-isahing tapusin ang mga mababagsik na aswang. Siya ngayon, ang nawawalang batang antingero. Halika po, tulungan natin siya. Yun nga ang ginawa ng maglolo. Kasama si Elias, unti-unti nilang pinagpapapaslang ang mga aswang sa kanilang baryo. Dumanak ang maraming dugo, kasabay ang mga bangkay mula sa panig ng mga masasama at mabubuti. Makalipas ang ilang minuto, natapos na ang madugong digmaan.
Agad na nilapitan nila Lolo Ikong si Elias na halos hindi man lang nasugatan ng mga kalaban. Hindi ako makapaniwalang nasa harapan na kita ngayon. Mula nang mamatay ang lolo mo, na matalik kong kaibigan, halos araw-araw kitang hinahanap. Akala ko ay tuluyan ka nang nawala. Yung pala matatagpuan ka rin ng apo kong si Eloy. Masaya akong nakita na kita. Maraming salamat po. Tapos na po matagal niyo ng paghahanap sa akin. Kasabay nun, tapos na rin po ang mission ko bilang isang antingero. Nakamit ko na po ang hustisya at wala na pong dahilan para pa magpatuloy ako sa aking tungkulin. Sandali lang, hindi ko maintindihan. Bakit? Bakit ka titigil? Dahil natagpuan ko na po ang susunod sa aking yapak. Eloy, ikaw ang magpapatuloy ng layunin na tungkuling sinimulan namin. Marahang hinubad ni Elias ang suot na agimat, ang tila lumang kwintas na may nakakabit na makintab na bato sa dulo. Tahimik siyang lumapit kay Eloy at may pagmamalasakit na isinabit yon sa leeg ng kaibigan. Isuot mo ito, Eloy. Iingatan ka nito palagi. Bulong ni Elias habang nakatingin sa kanya. Pagkadampi ng agimat sa balat ni Eloy, agad niyang naramdaman ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Parang may bumalot na hindi maipaliwanag na lakas at kapangyarihan sa kanya na animoy isang baluti. Naramdaman niyang biglang gumaan ang kanyang pakiramdam at tila nawala ang takot at pangamba sa kanyang dibdib. Nakangiti si Elias habang pinagmamasdan ang kanyang kaibigan. Tinapik din siya ni Eloy sa balikat. Yan! Bagay na bagay sa'yo, kaibigan! Elias, bakit may binigay sa akin ang agimat mo? Hindi ko na kailangan sagutin ang tanong na yan, Eloy. Sa paglalakbay na gagawin mo bilang albularyo at antingero, nasisiguro kong malalaman mo ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko at pinagkatiwalaan. Maraming salamat sa'yo, aking kaibigan. Sa unang pagkakataon, niyakap ni Eloy ang batang antingero na si Elias. Mahigpit ang kanyang pagkakayakap at hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Para kay Eloy, ang yakap na yon ay hindi lamang pagpapasalamat. Isa rin itong tanda ng tiwala at pagkakaibigan na hindi niya inasahan. Malakas ka na ngayon, Eloy. Hindi mo na ako kailangan. Napalunok si Eloy at mas lalong napaiyak. Ayaw niyang bitiwan ang kaibigan niyang si Elias. Dahil para kay Eloy, si Elias ang naging liwanag sa kanyang madilim na mundo. Ngunit alam niyang darating ang araw na kailangan nilang maghiwalay. Elias, sumama ka na lang sa amin ni Lolo. Sinabi ko na sa'yo, sanay na ako sa lansangan eh. Ayoko na makaabala pa ng ibang tao. Sino ba nagsabing abala ka sa amin maglolo? Nangako ko sa lolo mo, naaalagaan kita. Hindi na po kailangan, Lolo. Salamat po. Hayaan niyo po. Bibisita na lang po ako paminsan-minsan sa inyo. Pagkatapos ng gabing yon, nagpaalam na si Elias kay Eloy at kay Lolo Iko. Sa kabila ng tapang na ibinigay ng agimat, hindi naiwasan ni Eloy ang lungkot na bumalot sa kanyang puso. Habang papalayo ang kaibigan niyang si Elias, pinagmamasdan ito ni Eloy hanggang sa lamunin na siya ng dilim ng gabi. Hindi kita makakalimutan. Kahit kailan, kaibigang Elias. Sa kabila ng kanilang pagkakalayo, nanatili sa puso ni Eloy ang alaala ng batang antingero, ang kanyang kaibigan at tagapagligtas. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, ay tuluyan na ngang nakamit ng kanilang baryo at probinsya ang pangmatagalang kapayapaan, lalo na at naroon si Eloy na handang lumaban sa tuwing maghasik ng kasamaan ang mga alagad ng kadiliman. Natupad na ang sinabi ng batang antingero. Si Eloy ay naging isang mahusay na albularyo at isang magiting na antingero.